Hey guys! 3 days to go na nga lang po. Talaga namang nabibilang na lang po ang araw ng pasok po namin sa school. But before that, I wanna show you guys how to make cardboard lantern. This is my last project in EPP and take a look kung paano po namin siya bubuuin. So yan guys, nag-cut po kami ng 4 na shape. So this is rectangle. Same size lang po yan guys. Yes po, dahil nagpatulong po ako sa papa ko po dyan na mag-cut ng rectangle dito sa malaking cardboard po na to. Hindi ko po kasi kaya mag-cut na gamit ang cutter, kaya nanghingi po ako ng help kay papa. Para mas mapabilis din po ang pag-cut ko nitong size ng rectangle na gagawin ko pong lantern. And for my safety din po, hindi ko na po kasi binalak na mag-try kasi mahirap na po, baka mahiwa pa po itong mga kamay ko. Since nakata nga po ni papa yung rectangle size dyan, ayan na nga po, lalagyan na po ni papa ng lining para sa design. Para pag kinat po niya, perfect po yung lining niya. Guys, binubutasan na po ni papa yung pinaka-design, yung pinaka-base po. Yan. Para makita yung light. Shine bright like a diamond. Okay, so pakita niyo to. At nung nalagyan na nga po ni papa ng design, ako na nga po ang nagtanggal ng mga nakat ni papa. Tada! Ayan na nga po guys, nakita po namin yung design ng gagawin nating lantern. So, i-assemble na lang po natin. Bubuuin na natin siya. So, we're going to connect it. Ito po yung gagamitin po naming top and base. So, yan siya. 3. Bale, ayan na nga po, pagkatapos po namin ni Papang gawin yung mismong base ng kada side, ngayon naman po, pagdidikitin na namin po siya para mabuo na namin yung DIY lantern ko po. Madali lang naman po siyang buuin, basta may karton or box po kayo sa bahay. Tapos syempre, kailangan din po ng glue stick para mapagdikit-dikit po siya. Pero reminder lang po, kailangan pa rin po natin ang gabay ng magulang, lalo na po paggagamit po ng matatalim o matulis sa bagay. Patay na rin po itong glue gun. Mainit po kasi ito at may posibilidad na mapaso po tayo. Kaya habang ginagawa ko po yan, ang papa ko po yung nakabantay sa akin. At tinutulungan niya po ako. Yes! Yay! So yan guys, nabuo na natin siya. Tapos ilalagay na natin siya sa base niya. Okay, so, nilagyan ko na nga po ng glue stick yung pinaka-base po niya bago ko po ilagay itong mismong katawan ng lantern. Dahan-dahan ko na nga po siyang nilagay. Para nga po pantay po siya. Tapos, sinunod ko na po lagyan ng glue stick itong pinaka-top po niya. Ganun lang po siya kasimple. Okay. Stay in the middle. Stay. Taas mo na. Yay! So, yan guys! Nabuo na natin ang ating lantern! So, yan siya guys! So realistic! Siyempre, hindi pa po dyan natatapos yan dahil lalagyan pa po natin yan ng design. Pangit naman po kasi, karton na karton lang po siya. Para mas maging maganda po siya, lalagyan ko po yung bawat side yan ng glitter foam. Seryoso nga po ko dyan sa paglalagay para nga po hindi po ako magkamali ng dikit. So, yan guys! This is the final result! Ta-da! Ta-da! It feels so amazing! So, this is my recycle lantern! Ta-da! So beautiful. So, yan guys! This is my finished product! Ta-da! My recycle lantern. Diba? Ang ganda. So, naglagay po kami ng mga flowers. Also inside. Ta-da! My recycle lantern is done. So, ayan po guys, natapos ko na po yung recycle lantern ko para sa EPP subject ko po. Kaya, yun lang muna. That's all for today's video. Bye-bye!